Tinanong ni Beck ang matanda na kung pwede niyang hawakan ang kamay ni Se. Itinaas ng bata ang kanyang kamay at masayang tinawag si Beck na, "Smooth Uncle." Tinawag naman siya ng lalaki na, "Pilyang Bata," at sinabing siya ang kauna-unahang tao na tumawa sa kanyang ulo at nakaligtas ng walang galos. Nang maghawakan sila ng kamay, pinalabas ni Se ang kanyang chi, at labis na namangha si Beck. Hindi niya maunawaan ang naramdaman niya at nagulat siya sa lakas ng bata. Tinanong ni Beck si Jeshan kung ang batang iyon ba ay nasa Unlimited Realm, dahil ni minsan hindi pa siya nakakita ng batang may ganoong kalakas. Dahil sa reaksyon ng pinuno, napagpasyahan ng matanda na sabihin ang totoo. Habang naglalakad sila sa nayon, namangha si Beck nang marinig ang mga pinagdaanan ni Jeshan at ni Se, mula sa pagtatatag ng Immortal Echo, sa pagharap sa Blue Wolf at pagkuha ng Inner Core, sa pagkikita sa Sword Empress, at ang pagharap sa Murem Alliance. Napakarami nang nangyari sa maikling panahon. Ikinwento rin ni Beck na may kumakalat na balita na may mga batang may espesyal na constitutions na bigla na lang nawawala, at hindi pa matagal nang lubos na nawasak ang dakilang Liu family, ngunit ang kakatwa, ang bangkay lamang ng sanggol ang nawala. Sumagot si Jeshan na narinig din niya ang mga usaping iyon habang naglalakbay. Pagdating nila sa punong tanggapan ng dominating sect, sinabi ni Beck na habang nariyan sila, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga kalaban mula sa Murem Alliance, at mula sa araw na iyon, makasisiguro siyang ligtas ang kanilang sekta. Nagpasalamat ang matanda at sinabing may utang na loob siya kay Beck. Habang naglalakad sila sa loob ng punong tanggapan, napansin ni Jeshan na mas malaki pa pala ang sekta kaysa sa kanyang inaakala, kahanga-hanga para sa isang batang pinuno. Sinabi ni Beck na minana niya ito mula sa kanyang ama. Natuwa ang matanda at tinanong kung sino ang kanyang ama. Huminto sa paglalakad si Beck nang marinig ang tanong, ngunit kalaunan ay sinagot na ang pangalan ng kanyang ama ay Beckwan, na napatay ng atakihin ng isang kasapi ng Murem Alliance, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos na alam kung ano talaga ang nangyari. Nagulat si Jeshan at tinanong, si Juan ba ng Bloodblade? Nagtaka si Beck kung kilala siya ng matanda. Sagot ni Jeshan, hindi man niya nakita ng personal si Juan, sikat ito maging sa mga kasapi ng Orthodox sect dahil sa kanyang halos di matukoy na mga martial arts. Tinanong pa ni Jeshan kung dati bang pinuno ng Ghost Head sect ang ama niya. Aminado si Beck na pinalitan niya ang pangalan ng sekta dahil hindi niya gusto ang dating pangalan. Naunawaan ng matanda kung bakit ito pinalitan. Sa kanilang paglalakad, sinalubong sila ng mga disipulo ng sekta na bumati sa kanilang pinuno. Inimbitahan ni Beck si Jeshan na samahan siya para ipakilala sa iba pang kasapi ng sekta. Habang pinagmamasdan ng mga lalaking nagsasanay, napansin ni Jeshan na hindi sila ordinaryong mandirigma. Alam niyang sila ay mga inapo ng Ghost Head sect. Nagtaka ang matanda kung bakit kalbo ang lahat ng kasapi ng sekta. Iniisip niyang baka dahil kalbo ang pinuno, hindi pinapayagang magpahaba ng buhok ang iba. Ngunit tumawa si Beck at sinabing siya mismo ang nag-utos na ahitan ang kanilang mga ulo. Nagulat si Jeshan at hindi makapaniwala na sinunod talaga nila iyon. Tumawa ng malakas si Beck at sinabing biro lang pala iyon. Ipinaliwanag niya na ang totoo, side effect iyon ng kanilang sect ace cultivation technique, ang Ghost Head art, nakapalit ng matinding lakas, nagiging kalbo ang sinumang magsanay nito. Nabanggit din ni Beck na bahagi ng kanilang tradisyon na ituro ang kanilang sining sa mga iginagalang na panauhin. Sinabi niya na kung nais ni Jeshan matutunan ang Ghost Head art, maaari rin niya itong ibahagi. Bigla namang tumakbo palayo si Jeshan at sinabing oras na para palitan ang lampi ni Seal. Sa paglabas niya sa headquarters, nasalubong niya ang isang babae na tinanong siya, saan ka pupunta? Nagulat ang matanda dahil may buhok ang babae. Sinabi ng babae nang mabalitaan niyang may mahalagang panauhin, nagmamadali siyang lumapit para makita ito, pero dahil paalis na agad si Jeshan, baka masira ang reputasyon niya bilang ginang ng dominating sect. Nagpakilala ang matanda at sinabi niyang siguro siya ang asawa ng pinuno. Ngumiti ang babae, yumuko, at sinabing, ako si Ming Lianha, at malugod kitang tinatanggap sa aming sekta. Dumating si Beck ng awkward at binati ang kanyang asawa habang hinahaplos si Seal. Sinabi ni Lenua na noong sinabi sa kanya na may mahalagang bisita na darating, nilinis niya ang bahay dahil ang isang cute na bisita tulad ng batang iyon ay nararapat sa isang malinis na kapaligiran.
Sinabi ng babae kay Jeshan na maaari na silang pumunta sa unang annex ng sekta. May isang tauhan na nag-alok na samahan siya, ngunit nakangiting sinabi ni Vic na siya mismo ang magdadala sa kanya at ipapakita ang magandang tanawin. Ngunit hinayla siya ng kanyang asawa sa kwelyo at tinanong kung saan siya pupunta dahil may dapat silang ayusin bilang pamilya. Natakot si Vic nang sabihin ito ni Lenua habang hinihila siya ng kanyang asawa. Tinawag ng malaking lalaki si Jeshan, ngunit binati lang siya ng matanda na swerte dahil alam niya kung paano ang bugzo ng kabataan. Sinipa ng babae ang kanyang asawa at sinabihan itong ilang beses na niyang sinabi na huwag uminom sa araw, at huwag lumabas ng sekta dahil nagkakalat na naman ang mga palaro mula sa blood sect. Habang nakikinig sa kanilang pagtatalo, naalala ng nakatatanda na dati ay inakala niyang mas asama ang mga kasapi ng mga hindi ortodoksong sekta, ngunit base sa kanyang nakikita, sila ay kasing tao rin ng mga nasa ortodoksong sekta. Bukod dito, inihanda pa nila ang isang magandang lugar para sa kanila. Parehong humanga sina Jeshan at Xiao sa lugar, ngunit wala silang oras para magpahinga dahil oras na para sa susunod na hakbang. Kinuha ng matanda ang pergamino ng kanyang ninuno, iyon ang perpektong lugar para turuan niya ang kanyang apo ng Wind Annihilating Spear. Pagkatapos, nanalangin siya sa kanyang mga ninuno para sa kanilang tagumpay. Lumipas ang panahon at dumating ang taglamig. Patuloy na nagsanay ng husto sina Se at ang kanyang lolo, kaya't malaki ang naging pagsulong ng bata. Lagi niyang hinihiling sa kanyang lolo na bigyan siya ng karne dahil ito ang paborito niyang kainin. Lumipas ang taglamig at nagsimulang mamulaklak ang mga bulaklak. Ang pagsasanay ni Jeshan at ng kanyang apo ay nagsimula ng maaga tuwing umaga. Hanggang isang araw, tinawag ni Vic ang nakatatanda bilang Big Brother, at binuksan ang pintuan ng kanilang pinag-insayuhan. Nagulat sina Se at ang kanyang lolo nang makita ang malaking lalaki sa ganoong estado. Sinabi ni Vic sa matanda na alam niyang maaga itong magsisimula ng pagsasanay, kaya hindi na siya pumasok agad. Sinabi naman ni Jeshan na bawat araw ay isang araw ng walang patid na pagsasanay. Niyakap ni Se ang kanyang lolo dahil natakot siya sa pagsikat ng araw na sumasalamin sa makintab na ulo ni Uncle Vic. Gusto ng nakatatanda na malaman kung bakit may sigawan ng maaga at kung bakit nagmamadali ang mga disipulo ng sekta. Galit na sinabi ni Vic, habang tinatawag siyang Big Brother, na dapat siyang makinig ng mabuti dahil mula sa araw na iyon, ang lupain ng Hu ay magiging isang larangan ng digmaan. Nagulat si Jeshan sa narinig, at natakot pa si Se. Ipinaliwanag ni Vic na inatake ng mga miyembro ng Viper Blood Sect ang kanilang mga disipulo sa Tongan, kaya't nagsimula na ang ganap na digmaan laban sa kanila. Tinanong ng nakatatanda kung ang Viper Blood Sect ay kabilang din sa hindi ortodoksong paksayon. Ipinaliwanag ni Vic na hanggang sa ngayon, ang balanse sa mga lupain ng Hu ay pinananatili ng apat na puwersa, ang Dominating Sect, ang Viper Blood Sect, ang Black Dragon Group, at ang Celestial Ascension Alliance. Ngunit ngayon, kinuha na ng Viper Blood Sect ang kontrol sa Black Dragon Group, at balak na nilang sumunod sa Celestial Ascension Alliance, at pati na rin sa kanila. Naintindihan ng nakatatanda na ang mga nasa hindi ortodoksong paksayon ay lumalaban para sa kanilang sariling interes. Dagdag pa ni Vic, may hindi opisyal na kasunduan sa loob ng Non-Orthodox Path Syndicate na dapat magkaisa ang lahat ng nasa Hu, ngunit hindi niya pinansin ang alok na ito. Ayaw lang niyang may humawak sa kanyang mga disipulo. Tinanong ni Jeshan kung magiging maayos sila kung hindi siya tutulong. Sinabi ng malaking lalaki na magiging mabuti kung tutulong ang matanda, pero maaari rin siyang manatili at alagaan ang kanyang apo. Halos hindi makakita ang bata dahil sa matinding sikat ng araw na sumasalamin sa ulo ng lider. Habang nakikipaglaro kay Se at nakangiti, sinabi ni Vic na babalik siya kaagad matapos niyang lipulin ang mga lumapastangan sa kanyang mga disipulo. Nagpasalamat ang nakatatanda sa kanya sa pagdating upang bigyan sila ng babala. Habang papunta sa labanan, sinabi ng malaking lalaki na tungkulin niya ito, at gusto rin niyang makadalo sa kasal ni Se. Sa may pintuan, nagpaalam si Vic sa matanda at sinabing magkikita silang muli sa hapunan. Hiniling ni Se kay Smooth Uncle na magdala siya ng pasalubong pagbalik niya. Kamandat ang pinuno ng sekta sa bata at sinabing hindi niya iyon kakalimutan. Galit na umalis si Vic kasama ang kanyang mga disipulo. Tahimik na sinabi ni Jeshan sa kanyang sarili na sila ay kumikilos sa anino,
dahil kung magiging madali ang lahat at makakadalo ang lahat sa kasal ni Ciel, mamamatay siyang walang pagsisisi. Sa isang araw na tila payapa sa punong tanggapan ng sekta, nagdala sila Noah ng ilang tinapay para sa nakatatanda at kay Ciel. Pagdating sa pintuan, sinadya niyang abisuhan sila tungkol sa merienda. Ngunit nang sumilip siya, nakita niyang sobrang nakatuon ang dalawa sa kanilang pagsasanay maghapon. Iniwan na lang niya ang pagkain sa tabi ng pinto at umalis nang hindi nagsalita upang hindi sila maistorbo. Bago umalis, narinig niya si Jeshan na sinasabihan ng kanyang apo kung gaano siya kagaling, at si Ciel naman ay masayang-masaya sa pagmaster ng bagong teknik. Sinabi ng kanyang lolo na natutunan niya ang Wind Annihilating Spear ng maayos. Namangha sila Noah sa kung gaano kagiliw-giliw ang bata. Nilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at naisip na malapit na rin siyang magkaanak. Habang pabalik sa kanyang silid, napaisip siyang lutuin ang paboritong ulam ni Ciel para sa hapunan. Itinuro ng nakatatanda sa kanyang apo kung paano sanayin ang regulasyon ng chi. Matapos matutunan ang sining ng pakikidigma, hindi lang nito pinatatag ang kanyang panloob na enerhiya kundi inaalis din ang pagkapagod at pinapatahimik ang isip. Sa sobrang kasab-ikan ni Jeshan sa pagsasanay, hindi niya namalayang dumidilim na. Napansin niyang huli na si Vic. Habang nananatiling nakapokus, sinabi ni Se sa kanyang lolo na hindi maganda ang pakiramdam ni Smooth Uncle. Nagulat ang nakatatanda nang malaman niyang sugatan ang pinuno ng sekta. Patuloy na nag-concentrate si Se, sinusubukang makakuha ng mas maraming impormasyon sa pamamagitan ng kanyang heightened senses. Sinabi niyang hindi si Vic ang sugatan kundi ang langgam na sumasapak sa kanya. Nagimbal ang nakatatanda ng mapagtantong na sugatan ang asawa ni Vic, na nangangahulugang may masamang nangyari sa dominating sex house. Agad na kinuha ng nakatatanda ang kanyang sibat at tumakbo palabas, sinasabihan ng kanyang apo na manatili sa kinaroroonan niya. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Vic, mula sa araw na iyon, ang lupain ng Hu ay magiging isang larangan ng digmaan. Wala nang ligtas na lugar. Agad siyang huminto at tiningnan ang kanyang apo, natatakot sa ideyang iwan itong mag-isa. Samantala, sa punong tahanan ng dominating sect, nakikipaglaban si Noah gamit ang kanyang sibat. Marami nang patay sa paligid. May sugat siya sa tiyan ngunit matapang pa ring pinuprotektahan ang punong tanggapan laban sa elite assassins ng Viper Blood sect. Ang pinuno ng pangkat, si Yong Chan, ay may mapanuksong ngiti at sarkastikong tinanong kung talagang kailangan ang ganitong karahasan. Mas madali raw sana kung nagkaisa na lang ang lahat ng non-orthodox factions of Hu at sinunod ang gusto ng non-orthodox syndicate. Tinawag siyang hanggal ni Noah at sinabing nababaliw siya kung iniisip niyang matatalo niya sila. Matapos nilang linlangan ang leader ng sekta at iba pang miyembro upang pumunta sa Tonggan, duwag nilang inatake ang sekta habang wala ang mga ito. Patuloy pa ring inuutusan ni Chan ang lahat na sumunod sa kanya habang tumatawa at hawak ang kanyang dagwang espada. Sinabi niya na kapag tuluyang nakuha ng Viper Blood sect ang lupain ng Hu, magiging madali na ang paglipol sa mga kalbo mula sa dominating sect. Kahit sugatan, nagalit si Noah at sinabing manahimik siya, kundi ay hahatiin niya ito gamit ang kanyang Crescent Moon Blade. Ngunit minamaliit siya ni Chan at binigyan pa siya ng huling pagkakataong sumuko, nangangakong hindi siya papatayin. Matapang na sinabi ni Noah na mas pipiliin niyang mamatay kaysa sumuko. Dahil kung gagawin niya iyon, gagawin siyang bihag at gagamitin para pilitin ang kanyang asawa, ang pinuno ng sekta, na sumuko rin. Sa isang utos, pinaatake ni Chan ang kanyang mga tauhan kay Noah. Ngunit gumawa siya ng isang hindi kapani-paniwalang galaw. Tumayo siya ng patiwarik sa dulo ng kanyang sibat at hinarang ang sabay-sabay na pag-atake ng apat na kalaban. Gamit ang isang picot na teknik sa kanyang mga binti, agad niyang napatay ang lahat ng hindi man lang nabibigyan ng pagkakataon ang mga ito na lumaban. Sumigaw si Noah na umatake silang lahat ng sabay-sabay. Itinarak niya ang kanyang sibat sa isang asasinong paparating habang matapang na idineklarang maaaring mamatay siya, ngunit isasama niya ang pinakamarami sa impyerno hanggat kaya niya. Biglang sumugod si Chan sa kanya habang ang isa sa kanyang mga tauhan ay hinawakan ng sibat na nakatarak sa dibdib nito. Iniwan itong walang panangga si Noah. Sa puntong ito, inihanda na ni Chan ang kanyang huling hampas at sinabing ipapadala na niya si Noah sa impyerno, mas mabuti pa raw kung pipili na siya ng Diyos at magsimulang manalangin.
Gayunpaman, nagawa pa ring mabawi ni Noah ang kanyang sibat mula sa kalabang may hawak nito, ngunit huli na upang makaiwas sa paparating na pag-atake. Subalit bago tumama ang atake ni Chon, biglang may hamarang dito. Nagulat ang asasinong hindi maintindihan kung paano napigilan ang kanyang pag-atake. Napansin niyang hindi ito nagawa gamit ang Crescent Moon Spear ni Noah. Habang tulala si Chon sa pagkagulat, sinamantala ito ni Noah at tinamaan siya sa mukha, dahilan upang mapa-atras siya ng malayo at magkaroon ng sugat sa kanyang pisngi. Sa galit at sakit, napagtanto ni Chon na muntik na siyang manalo. Ngunit napansin niyang may isa pang martial master sa sekta. Sinabihan ni Jeshan si Noah na pumunta sa kanyang likuran at siya ang bibili ng oras hanggang sa dumating si Dick. Halos hindi na makatayo si Noah, ngunit alam niyang tama ang matanda. Hindi na siya nagdalawang isip na sumunod. Nagmamakaawa siya sa nakatatanda na kunin ang kanyang apo, dahil ang mga mandirigmang ito ay first class o mas mataas pa. Alam ni Jeshan na tama si Noah, masyadong marami ang kalaban para harapin niyang mag-isa. Ngunit hindi niya kayang iwan ang asawa ng lider at ang ilan pang tauhan na kasama niya. Ayaw niyang maulit ang nangyari sa kanyang sariling pamilya. Habang tumatawa ng parang baliw, tinanong ni Chon kung saan nanggaling ang matandang ito. Ngunit sa isang malakas na tinig, tumayo si Jeshan sa harap ng mga elite assassins at iniutos sa kanila na sumuko. Mula sa lakas ng boses ni Jeshan, naramdaman ni Chon na hindi siya pangkaraniwang matanda, napakalakas niya. Muling sinabi ni Jeshan na kung aalis sila ngayon, pababayaan niya silang mabuhay. Nag-utos si Chon sa kanyang mga tauhan na huwag magpakampante at bumuo ng Viper Blood Formation. Napailing ang matanda. Malungkot niyang napagtanto na ito ang kanilang naging sagot. Tinawag niya ang kanyang apo. Si Se, na mahigpit na nakayakap sa kanyang likuran, ay alertong nakikinig. Tinanong siya ni Jeshan, ano ang nangyayari sa mga taong gumagawa ng masama? Sumagot ang bata, binubugbog sila. Tinanong ulit ng nakatatanda, nakikita mo ba ang mga lalaking nakapula? Tumango ang bata, dahan-daang tinanggal ni Jeshan ang tela na tumatakip sa kanyang apo. Ang lahat ng lalaking iyon ay gumawa ng maraming kasamaan. At ngayon, kakailanganin mong bugbugin sila gamit ang pamalo, ngunit nakapikit. Mahigpit na hinawakan ni Seal ang pamalo at seryosong sinabi, bubugbugin ko sila, lolo. Nagtaas ng kilay si Chon at nagsalita ng may panunuya. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang chi ng matandang ito, pero sigurado akong nabaliw na siya, lalo na't may bata siyang dala sa likod. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Itinutok ni Chon ang kanyang espada kay Jeshan at idineklarang wala itong ideya kung sino ang kanyang kinakalaban. Kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang laban sa Viper Blood Formation. Ngunit bago pa man makapagbigay ng utos si Chon upang umatake, biglang sumugod si Jeshan sa bilis na hindi mahagilap ng sinuman. Sa isang iglap, nagkaroon si Seal ng pagkakataong hampasin ang elite assassin bago pa ito makakilos. Sa tindi ng lakas ng batang babae, natumba si Chon at ang kanyang mga tauhan mula lamang sa impact ng kanyang hampas. Matapos nito, sinabi ng bata, ang mga gumagawa ng masama, binubugbog. Hawak ang kanyang mukha, hindi makapaniwala si Chon sa nangyari. Sa matinding galit, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag magpabeya at umatake sa matanda at bata dahil gumagamit umano ang mga ito ng demonic arts. Ngunit nanatiling tahimik at hindi gumagalaw sina Jeshan at Seal. Isang mandirigma ang biglang sumalakay mula sa likuran, taas ang espada, sabay sigaw na lahat ng pumapasok sa kanilang formation ay haharap sa kamatayan. Bago pa nito may baba ang kanyang espada, umiikot si Seal at tinamaan ito sa mukha gamit ang kanyang pamalo, sabay sigaw, binubugbog. Tinanong ng nakatatanda ang kanyang apo kung nakapikit pa rin ito, at sumagot si Seal, opo, kasi masunurin ako. Habang tinataga ni Jeshan ang isa pang mandirigmang sumugod mula sa likod, napangiti siya at sinabing, mabuting bata si Seal. Alam ng nakatatanda na masyado pang bata ang kanyang apo upang makita ang dugo at nabali-belang buto, ngunit mula sa sandaling iyon, naging seryoso na ang labanan.
Matapang na sinugod ni Jeshan ang formation ng mga mandirigmang nag-iisip na baliw siya sa kanyang ginagawa. Madaling nakalusot ang matanda sa kanilang depensa, habang si Seal, na mahigpit na nakakapit sa kanyang buhok, ay patuloy na humahampas ng pamalo sa mga masasamang tao, habang ang kanyang lolo naman ay humahataw ng sibat. Patuloy na sinasabi ng bata, binubugbog ang mga gumagawa ng masama. Hindi makapaniwala si Chon na ang kanyang elite warriors, na halos nasa rurok ng kanilang lakas, ay bumagsak sa isang matanda at isang bata. Nagsimula siyang maghinala, baka nga nasa unlimited realm ang matanda. Habang pinapanood niya sina Jeshan at ang kanyang apong nakakapit sa buhok nito na madaling winuwasak ang kanilang formation, isang tauhan ang lumapit kay Chon at iniulat na dumating na ang ikalawang unit. Hindi makapagsalita si Chon. Kahit nasa unlimited realm pa si Jeshan, hindi na niya kakayanin kapag pinagtulungan siya ng mas marami pang mandirigma. Ngunit kahit mas marami na ang kalaban, patuloy pa rin sa pakikipaglaban sina Jeshan at Seal ng walang kahirap-hirap. Maya-maya, inutusan ni Chiang ang kanyang mga tauhan na bumuo ng Deadly Sword Formation. Biglang umatras ang mga mandirigma, na hindi naunawaan ni Jeshan noong una, hanggang sa napagtanto niyang may dumating pang mas maraming kalaban at bumubuo sila ng formation na hugis bibig ng isang viper. Napaisip ang nakatatanda, ito na ang mas mahirap na kalaban. Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, nagmakaawa sila Noah, Elder, mangyaring dalhin mo na si Seal at tumakas kayo. Alam niyang malakas si Seal, ngunit hindi ito makatwiran. Hindi nila dapat isugal ang buhay ng bata sa gitna ng pugad ng mga ahas. Ngunit sinabi ni Jeshan na huwag silang mag-alala sa kanya, dahil hindi niya sila iiwan. Ayos lang si Seal, aniya. Ang problema ko ay ang paghinga ko. Kapag napagod ako sa pag-iwas sa mga suntok, nasa panganib ang bata. Inisip ng nakatatanda kung paano sila makakabili ng sapat na oras para makatakas ang lahat. Ngunit alam niyang kahit makalayo sila, susundan pa rin sila ng mga mandirigma. Habang tinitingnan ni Chon si Jeshan, bigla niyang sinabi, nagbago ang isip ko. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong tumakas. Pero dahil napakalakas ng batang iyan, bilang pinuno ng unit na ito, hindi ako aalis dito nang hindi siya pinapatay. Sisiguraduhin kong pupulbyusan ko ang kasamaan habang bata pa ito. Nanlaki ang mga mata ng nakatatanda. Sa matinding galit, sinagot niya si Chon, huwag mong uulitin ang mga salitang yan.